Yung lulutuin natin ngayon is a very simple dish. Pero kapag natikman mo naman yung sabaw, sasabihin mo, ay, napaka-comforting. Kaya tara, samahan mo ako sa aking kusina para makapagluto tayo nitong pesang tilapia. Welcome to Minang's Kitchen. Itong ating tilapia, nalinis at saka hinugasan ko na yan na maigi. Tapos meron kayong makikita dyan na dugo sa gitna dun sa tinik. Linisin nyo din yan. Ilalagay ko na lang yung link sa card kung paano linisin to. Ayan, nilagyan ko na ng asin, pero lightly seasoned lang itong ating gagawin dito sa ating isda. Para meron pa ring lasa yung laman kahit na may sabaw itong ating isda. Tapos proceed na tayo sa pagluluto natin. Itong kaserola natin wala pa yung apoy. So lagyan nyo muna yan ng tubig. Tapos meron tayo ditong ginger na hiniwa ko lang na malalaki. Mas maraming ginger, mas masarap yung sabaw natin. Kaya medyo damihan nyo. Maglalagay tayo dito ng sibuyas. Hiwain nyo lang. Tapos maglalagay tayo ng cracked peppercorn at asin. Pagkatapos natin niya mahalo, ilagay na natin yung takip ng ating kaserola, then buksan na natin yung apoy ng kalan sa medium flame. Tapos, pakukuluan muna natin yan for 5 minutes. So habang nag-aantay tayo, baka hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads natin. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. Ayan, kumukulo na. So, pwede na nating ilagay itong ating patatas. Lutuin muna natin itong patatas natin ng half cook, mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay yung isda. So, ayan, okay na to. Ilagay na natin itong isda, tapos isimmer natin yan or pakuluan natin ng 3 to 5 minutes. Ngayon, depende yung oras ninyo kung marami yung isda at saka mas malaki yung isda na lulutuin ninyo. Sarap na oh! This is almost done, kaya dapat tikman na natin yung sabaw para malaman natin kung kulang pa sa alat. So para sa akin, yung alat na ilalagay ko na lang dito ay patis. At para sa umami taste, maglalagay ako ng MSG. Tapos haluin nyo yan, pero dahan-dahan lang para hindi malasog yung isda natin at saka yung patatas. Panghuli, ilagay na natin itong ating pechay. Pagkatapos, isimmer natin yan ng at least 1 to 2 minutes. Wow! Let's serve this mga kaminang! Ang sarap ng humigop ng mainit na sabaw. Kaya sana mga kaminang ay nagustuhan nyo itong ating recipe. At meron din sana kayong natutunan sa i-share ko sa inyo ngayon. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, mag-comment kung anong masasabi mo dito sa ating recipe, at i-share itong ating video. Okay, kain na!